So, so now nasa Walter tayo ngayon guys, Walter Bacoor Boulevard. So ito yung continuation ng unang vlog ko. Ay, I mean yung latest pala, yung latest na vlog ko. So kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo muna yun guys para alam nyo yung sequence ng video. So ngayon naman, pupunta tayo ng Kenny Rogers, dito lang din. Hindi drive-thru tayo para sa lunch namin. Then yeah, uwi na tayo. So let's go. So grabe guys, no, after nung matinding ulan na ilang linggo, today is sobrang init na, as in. Tapos naka-clear din pa ako, ayos din. Ng ano dito, kawawa lower dito. Ano ba tayo kahit? Hindi kasi. So ayan, on the way tayo ngayon sa Kenny Rogers para bumili ng lunch. Tumabay na ata kotse dito sa daanan na. Dito tayo sa Kenny Rogers. Drive-thru. Pinamaka tayo. Medyo mataas yung pag-angat. Ayan, so dito tayo ngayon. So yung naririnig nyo guys, that's my compressor, no, para sa air suspension. Nagkakarga siya ng hangin dahil ginamit natin. Okay. Order tayo. Roasters, good morning. Faraway lang po. Sige po. Actually, mainit ngayon guys, pero mahangin sa labas. Malakas yung Roasters, hangin. good morning. My name is order please. Isang solo B-plate po na chicken. Ano po yung dalawang side? Pareho po siyang yung chicken macaroni po. Parehas pong chicken macaroni salad Yes po. Any additional po? Tapos dalawang order po nung burger steak. Two sides din po. Pa two sides din po. Ano pong side? Pareho po siyang, ay yung isang order po, parehong spinach, yung spinach mashed potato po ba yun? Sir, okay lang 15 to 20 minutes po sa burger steak. I-grill pa po. Yes po, okay lang po. Yung unang burger steak, sir, parehas pong mashed potato. Yes po. Yung pangalawa po? Yung pangalawa po, mac and cheese, tsaka
Yung baby potatoes po na side dish. Okay po. Ah. Any additional po? Yung rice po pala, paki-garlic rice po. Lahat po? Yes po, lahat po. Repeat order ko po isang Jollibee acidic po sa garlic rice, parehas po chicken macaroni salad. Dalawang burger steak, 2 sides, at pwede din po sa garlic. Yung una po parehas pong mashed potato, yung pangalawa po mac and cheese chives. Opo. Tama po. Next window for payment. Thank you Okay, po. thank you. Okay, nakuha na natin ang order. Magkano po? Thank you. Thank you po. Okay, next window tayo. Okay, makapag-order na tayo guys. Hintayin na lang natin ang ating order dito sa next window. Guys, may mga tanong din ako. If ever may mga nanonood ngayon na umabot sa part ng video na to, if bibigyan kayo ng 1 million budget, anong kotse yung bibilin nyo? Ako kung ako bibigyan ako ng budget na worth 1 million. Actually, tanong ko ang hirap din sagutin eh, no? Ang daming pwede. Siguro sa akin, kung 1 million, ano mabibili sa 1 million na kotse? Na kahit second hand, project car pa. Alam mo, gusto kong matry mag Honda, to be honest. Actually, yung Type R na, yung FD, yung Honda Civic FD na Type R, parang nasa 1M, nasa below 1M ba yun? Or more than 1M? O parang more than 1M ata yun. Basta Honda gusto kong matry. Siguro SIR na sariwa. So budget na 1 million, I guess meron naman na sariwa. Hindi siguro sobrang busog, pero sariwa na, di ba? Gusto kong mag-try talaga mag Honda Civic. Well, wala lang, parang maganda mag Honda Civic din talaga eh. Mahal lang pyesa, pero I guess ang daming pwedeng gawin kasi pwede mo siyang i-tune, di ba? Ang daming abubot. I mean, hindi katulad kasi sa Altis guys, sobrang limitado lang yung pwede nyo gawin dito. Unang-una, hindi nyo pwedeng i-tune yung ECU nito. Hindi siya tunable as of now sa Pilipinas, ewan ko lang sa Thailand, pero may paraan siya. Bibili ka ng piggyback na ECU para ma-tune mo, pero mahal. Bukod pa sa tune, syempre bibili mo din yung ECU na yun, diba? So doble gastos. Tapos sa abubot naman, well, wala.
I mean sa version na Altis na to guys sa 2007 na Altis masyadong pwedeng abubot na ilagay, totoo lang. Concept ko lang dito either XRS yung sa Amerika, tapos ano pa bang pwedeng concept dito, Euro. Actually walang JDM na ganito guys so yeah, ewan ko ba't walang nilabas na JDM na ganito. Sobrang limitado lang. Talagang magagawa mo lang dito is papugiin lang siya. Mags, side skirt, chin, pintura, lowered, diba? Yan lang talaga Pero actually merong ako nakitang TikTok content creator na pinantatrack niya tong gantong Altis 2000. Pero hindi ko alam kung anong year. Pero same generation siya. Gen 9. Pinantatrack niya, pinantadrag. Angas din. Actually, ang tulin din to be honest. Feel ko same kami na makina din, 3cc. Hindi ko lang alam kung ano yung mga ginawa na doon. Pero ang tulin niya. Nung nakita ko yung video. Actually, may point din ako dati na parang gusto ko talaga ito pabilisin. Kaso, ayun, magastos din talaga. Mahirap pabilisin dahil sobrang mahal. Dahil mong kailangan gawin. Hindi ka rin naman makapag 2cc. Actually 2cc guys, madaling ikabit dito. Kasi sa Amerika, yung ganitong unit, which is ang tawag nila XRS, is naka 2cc na makina. So, yun. Yun yung isang option kung gusto mo talaga pabilisin to. CH engine. Pero ayun, nauwi tayo sa pagpapapogi na lang. So, ang kinabit na lang natin is air suspension, mags, chain, side skirt, tin. Actually, yun lang naman ducktail. Actually, yun lang naman upgrades ko talaga dito. Pinakamalalang upgrade ko lang dito is yung air suspension. Bukod dun, wala na, mags, ganyan. Parig na mags, Japan mags. Tapos, yun lang. Actually, wala akong masyadong pwedeng gawin talaga. Full exhaust, ayun. Tapos yung air intake. Yun lang naman. Wala ka talagang pwedeng gawin masyado dito sa sa Altis na Gen 9 Ewan ko lang sa mga ibang gen, yung mga bago na. 'Di ba? Kaya di ko rin alam kung tunable. Alam ko tunable na yung 2010 pataas, na-tune ng ibang tuner. Yun ang pagkakaalala ko. Sayang hindi umabot sa 2007. Yung mga 2010 tunable na. Ewan ko lang yung mga bagong unit guys, yung mga bagong Altis kung tunable na. Pero ayun. Medyo matagal yung order natin guys Kaya guys, baka may guys, comment nga kayo dyan sa video sa baba kung anong gusto nyong topic na pag-usapan. Ay, lutusan Sino ba para utusan kayo? Pero any suggestions lang guys na pwede nating maging topic sa next video ko, para at least meron tayong pag-uusapan habang nabiyahe. Kasi I think may marami most of na nanonood sa akin ay enjoy yung nagsasalita ako kaysa sa tahimik lang talaga So para meron tayong engagement sa isa't isa, why not, di ba? Gamitin natin yung iisip yung topic tapos pag-usapan natin. And then open din ba kayong mag-live ako? Live stream, di ba? Para lang makausap ko kayo ng real time. Hindi ko lang sure kung pwede ako mag-live na nagda-drive. Baka may LTO tayo. Pero kapag may free time ako, tatuloy ko mag-live. So if gusto nyo, comment down below lang kung trip nyo na mag-live para makapag-usap-usap tayo. Tapos kung gusto nyo din tambay actually sa mga malalapit, or pwede naman tayong mag halfway kung sakali sa mga subscribers ko dyan. Gusto nyo
makipagtambayan. Ayan. Tambay-tambay tayo. Para may get to know tayo, di ba? Mga subscribers. Medyo matagal yung order. Sabi nga pala ni ate 15 minutes. So wala tayong magagawa. You have no choice. Kasi i-grill pa daw yung burger steak. Actually masarap yung burger steak nila dito guys. Wow, not sponsored Kenny Rogers pero baka naman Kenny Rogers. Pero masarap yung burger steak nila dito guys. Kahit masarap yung manok nila, pero I mean, para maiba lang, try nyo yung burger steak. Beef na beef talaga siya, hindi siya yung, alam mo yun, yung sobrang lasang processed food. Oh no, may kotse sa likod ko. Ano na? Hindi na rin order natin guys. Thank you. Okay, let's go. Nasa tayo guys ang taas dito. Tigas ng yak natin. malapit sa amin. So, punta muna tayo na. Let's go. Pasensya nyo na rin guys yung salamin ko yung aking windshield, sobrang dumi. Ulan araw kasi. Karwash ko lang actually nung Sabado ba yun? Oo, Sabado. Umulan tapos umaraw bigla. Mamalik ako, ayan. Ang dumi.
guys. May nag-comment dito. May nag-comment sa video ko na parang sobrang sikip daw sobrang sikip ng lugar sa amin. Na to the point na nagtanong siya bakit para daw hindi sumabit. Actually totoo naman, masikip talaga. Pero kapag nasanay ka na, basic na lang talaga sa iyo. Kumbaga, ano mo yun, yung parang muscle memory mo na. Tansyado mo na kung babangga ka o hindi. Alam mo na yung distance ng bumper mo, ano ba yun. Siguro sa tagal na din nagdadrive, malalaman mo na din. Tansya mo na. Baga. Actually, tinatanong nga din ng girlfriend ko yan sa akin. Kasi one time nag-practice kami ng pagdadrive. Actually, may video ko nun, may content ako dyan. Check nyo na lang sa mga medyo lumang videos ko. Scroll lang kayo. May kita dito yung nagdadrive kami. Tinuruan ko siya. Hindi niya daw makita yung unahan ng kotse. So, di niya alam kung babangga o hindi. Diba? So, I mean, napaisip din ako ang galing ah. So, it means, diba tayo, kapag nagdadrive, yung mga marunong na, hindi na naman talaga natin nakikita yung unahan eh. Diba? Hindi natin nakikita yung unahan na bumper natin eh. So, parang anong nangyayari na lang doon, instinct mo na lang na kung babangga ka or hindi. So, doon papasok yung kumbaga tansyahan eh. Diba? So, siguro talaga sa tagal mo na rin nagmamaneho, alam mo na rin kung babangga ka o hindi. Siyempre, may mga times na talagang kung hindi mo matatansya, alam mo yun. Pero most of the time talaga pag nagmamaneho ka, ang kakampi mo dyan is yung yung tansyameter mo, di ba? Kung sasabi ka o hindi. Sa pagmamaneho talaga guys, kailangan alerto ka, kailangan magaling ka tumantya, kailangan mo din ng logic, alam mo yun. Hindi siya yung simpleng hawak ka ng manibela, tapak sa gas, preno, hindi siya ganun eh. Kaya yung mga dyan, mga kamote dyan sa daan, ay Diyos ko Lord, nag-iingat ka mag-drive ka, so yung nasa paligid mo hindi maingat na rin ko, diba? Doon tayo talo. Kahit anong ingat mo, kung yung nasa lubong mo hindi maingat, aray ko po. Actually, may question din pala ako guys, naisip ko lang ngayon. Kasi sa manual or sa matic din naman ginagawa to. Pero sa mga lumang kotse kasi, hindi ko rin alam kung ginagawa nyo to guys Sa mga lumang kotse na walang eco mode, ang ginagawa ko para makatipid sa gas, hindi ako lalagpas ng 1.5 to 2k RPM. So every shift, every gear ko, hanggang 2k RPM lang talaga ako. Kaya mapapansin ng iba sa video na napaka-early ko mag-shift, na parang naka-short shifter ako or short gear, na ang bilis ko mag-shift agad. Kasi yun nga, hindi ko siya pinapalagpas ng 3k RPM unless na kung mahataw ka talaga, di ba? So, ang question ko, yung sa mga bagong kotse ba, di ba, yung mga bagong kotse may eco mode na tinatawag. So, conservative siya sa gas. Effective talaga siya guys. Like, ramdam nyo ba na nakakatipid kayo sa gas kapag naka-eco mo? Curious lang ako, baka meron dyang mga kotse na nanonood na merong feature na eco mode. Kasi sa akin naman, yung 2k RPM, well, totoo naman, nakakatipid siya, pero hindi naman siya totally na nakakapagpabago ng buhay na tipid, di ba? Alam mong tipid sa gas, alam mong tatagal yung gas mo, pero hindi siya sobrang tipid-tipid talaga. Hindi katulad na kapag nahataw, kunyari nasa SLEX ka, tapos nahataw ka ng mga 4k RPM, 5k RPM, ay talaga naman ramdam mo talaga yung gas mo dun, parang lumalagok.
Pero yung pag nasa 2k RPM ka lang, 1.5k RPM, alam mo yun, matipid siya talaga eh. Pero yung sa eco mode, yun ang curious ako talaga ako kung talaga nakakatipid ba talaga siya. Kasi I mean, ba't nila ilalagay yung eco mode, di ba, kung di gagana? Di ba? So, wala, curious lang ako. So, kung may mga naka-kotse dyan na may feature ng eco mode, share nyo naman sa akin guys kung literal talaga na ano yan, literal na nakakatipid talaga. Kasi may mga na-drive akong ganyan, I think Vios tsaka Fortuner merong ganyan na eco mode, mga Matic may eco mode sila. So I'm really curious kung talaga bang nakakatipid yun, kasi syempre di ko naman nagagamit yung Fortuner na matagalan, sandalian lang din. So hindi ko alam kung talagang nakakatipid pa yun. Kulit ang daan dito sa papunta Marcos Alvarez, no? Hati, I mean hindi equal yung hati ng daan. Napapansin nyo guys? Ay siguro hindi nyo napapansin. Pero kasi ito yung linya namin. Yan lang, one lane lang. Tapos yung kabila 2 lanes. What the heck? Actually buti nga nilagyan na nila ng linya to. Kasi dati guys, kapag hindi ka taga dito at bagong daan ka lang dito, malilito ka guys. Magugol ka na lang, may kasalubong ka na kotse. Kasi akala nila nasa gitna mismo yung linya, pero hindi. Kapag nasa right lane ka, ang linya mo is 1 lane lang talaga. Hindi siya yung parang balance na alam yun, na gitna dapat. Taasan tayo guys para may gilid ko pa ng konti. So yun guys, may bibilin lang ako, then I'll be right back. So update, close sila. Nag-close din pala sila kahit holiday. I mean, sinusundan pala nila yung holiday schedule. So yeah, balik na tayo. Uwi na tayo guys. Let's go. At umuulan na. Actually 5% na nga lang kayo guys. Namumula na yung battery ko. Sana umabot ka sa bahay. Sana makaabot pa. So pag naputol tong video na to guys, alam nyo na, nag-shutdown na ang camera ko. Pero sana umabot pa tayo sa bahay. Yun lang, nagka-traffic pa. Yun lang, traffic sa intersection. Huwag mo na mag-shutdown. Okay, 3% na lang siya, no? Lapit to.
Kasi dito guys, alam nyo ba, sobrang dilim dito lagi pag gabi. Pero pag hindi ko rin matatakot maglakad eh. Sobrang dilim eh. Grabe naman kasi yan. Pinagpaparkingan yung daanan. Paano hindi matatraffic dito? Pero katulad yan. Ay, gobyerno pala to. Sila pala yung nagkakamit. Pero ay, katulad nito, jeep, di ba? Ginagawa nilang parkingan yung daanan. Imbis na 2 lanes, nagiging 1 lane na lang. Abot ba ang camera natin? Tignan natin. Tasa tayo ng air. Dahil nandito na tayo sa ating Great Wall. Ay, hindi pala Great Wall. Ang ating 7 volcanoes. Hindi nga lang ito 7 to eh. Yeah, binadaanan tayo kanina, di ba isa? Ito yung pinakamalaki dito.